The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles: Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon who was called a Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot who became a traitor. And he came down with them and stood on a stretch of level ground. A great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon came to hear him and to be healed of their diseases. And even those who were tormented by unclean spirits were cured. Everyone in the crowd sought to touch him, because power came forth from him and healed them all. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Tuwing kailan ba tayo nagdarasal? Siguro ay pagising sa umaga, bago matulog. Ang iba ay pag mayroong pagkakataon, pumupunta sa simbahan para magsimba. Ito yung ating pamamaraan sa ating pagdarasal. Pasasalamat at mayroon ding hinihiling sa ating Panginoon Diyos. Ngunit ano ba ang laman ng ating mga dasal? Ano ba ang ating mga hinihiling sa Panginoon Diyos? Tayo ba ay nagdarasal lamang kapag tayo nahaharap na sa matinding pagsubok? O tayo ay palaging naging tapat sa ating obligasyon bilang mga anak ng Diyos? Minsan napakasarap magdasal pag tayo ay lugmok na sa problema. Kaya nga tayo naiiyak pa, halos ibuhos na natin ang lahat ng ating emosyon sapagkat napakabigat ng ating dinadala. Ngunit pag maganda ang takbo ng buhay, parang high hello na lang kay Lord. Kuminsan, palagi pa nating nakakalimutan. Ngunit pag hindi na umubra ang lahat, ang ating pera, ang ating koneksyon, ang ating mga titulo, sa dasal pa rin tayo tumatakbo. Sa Diyos pa rin tayo naninikluhod para humingi ng tulong. Alalahanin po natin na sa buhay ng ating Panginoong Hesus, kahit na siya ay Diyos, palagi siyang konektado sa Ama sa pamamagitan ng kanyang pagdarasal. Sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa, siya ay hindi nakakalimot magdasal. Kaya kahit anuman ang mangyari, kahit mabigat man ang mga sinasabi ng ibang tao laban sa kaniya, naging matagumpay pa rin ang Panginoong Hesus sapagkat ang lahat ay itinataas niya sa Ama.
At ito din siguro ang dapat nating alalahanin sa ating buhay. Hindi lamang sa oras ng kagipitan, hindi lamang sa oras na tayo nahaharap sa matinding pagsubok, pag may lubhang karamdaman, problema sa pamilya, kundi sa lahat ng bagay, dapat tayo ay nakakonekta sa Panginoong Diyos. Sinasabi nga ni San Martin de Porres, kahit ang maliit na bagay na ating ginagawa, kapag ito'y ating iniaalay sa Panginoong Diyos, ito'y isang paraan na ng paintim na pagdarasal. Kahit ang pagwalis, ang paggawa ng mga gawain sa loob ng bahay, ay isang pamamaraan kung paano tayo magdarasal hanggat ito'y inaalay natin sa Panginoon Diyos. Kaya nga sa ating pagharap sa Panginoon sa misang ito, tingnan din natin ang ating sarili kung paano tayo magdasal sa Kanya, kung paano natin kuminsan halos pilitin natin ang Panginoon para ipagkaloob ang ating mga dasal. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamaganda para sa atin. Ang pinakaimportante ay huwag tayo makalimot sa Kanya. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng patinding pagsubok, o sa oras ng kasiyahan, dapat palagi nating maaalala ang Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ito, ang lahat ng mayroon tayo, ay nanggaling sa Kanya. Kaya't ugaliin po natin na maging malapit palagi sa ating Panginoon, sa ating Amang nasa langit, sa pamamagitan ng ating pagiging tapat sa ating obligasyon, sa ating paggawa ng mga bagay-bagay na inaasahan na ating gagawin, at sa pagiging mabuting anak ng Diyos.